Narito po ang latest update natin sa bagyong si Leon or yung may international name na Kongray. So ngayon nga ang alas 8 ng umaga, tuloy na itong naging isang ganap na typhoon at kanina alas 10 ay tinatayang nasa layong 555 kilometers na ang layo silangan ng Tuguegarao City. Taglay ng bagyong si Leon, ang lakas ng hangin na umabot hanggang 130 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso ng hangin ay aabot na ng hanggang 160 kilometers per hour. Kumikilos naman ito sa direksyong west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. So mapapansin natin, bagamat malayo pa yung tinatayang sentro ng bagyong si Leon, ay may tumatama ng mga kaulapan dito nga sa silangang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Yan pa isang dahilan kung bakit posibleng yung mga kababayan natin dito sa bahaging ito ng Cagayan ay nakakaranas na ng paminsan-minsang pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin. So ulitin natin, bagamat offshore or nasa dagat pang tinatayang sentro, may mga bahaging kaulapan na to, yung tinatawag nating spiral cloud bands, tumatama na sa ilang bahagi nga ng Luzon, particular na sa eastern section ng northern Luzon. Ngayon, ano nga binasa natin pagkilos ng bagyong si Leon in the next 3 to 5 days? So makikita natin sa latest forecast track ng Pag-asa na posible nga itong kumilos patungo dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon. Inaasahan natin na magiging malapit ang sentro nito dito sa may bandang Batanes sa pagitan ng Huwebes ng umaga hanggang tanghali. So, yung sentro po ang pinag-uusapan natin, yung pinakamalapit dito sa may bandang Batanes. Pero hindi rin natin nirurule out yung posibleng landfall or close approach dito sa may bandang Batanes. So, ulitin natin, bakit natin hindi nirurule out yung landfall? Titingnan natin yung center track. Mapapansin natin na halos dito sa may mga dagat sa pagitan ng Batanes Group of Island, tatama yung center track. Pero kung titingnan din natin yung area of probability, nagpapakita ng mga posibleng senaryo na ang sentro ng bagyong si Leon ay kumilos ng mas malayo dito sa pinoproject nating center track. So, ano nga ba yung ibig nating sabihin nito? Dapat handa yung mga kababayan natin, hindi lamang dito sa Batanes or Babuyan, kundi sa mga ilang bahagi ng Cagayan area sa possible landfall scenario. At generally, lahat po ng mga lugar na may warning signal na babanggitin natin mamaya, ay dapat maging handa sa paparating na bagyong si Leon. Ang bagyong si Leon ay inaasahan natin na posible pang lumakas habang patuloy na lumalapit dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon. At inaasahan natin na sa darating na Huwebes ng gabi o Biyernes ng gabi, posible naman itong tuluyan ang lumabas sa northern boundary ng ating area of responsibility. Ngayon, yung lakas nito, posibleng matamo nito, yung peak intensity nito habang lumalapit nga dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon. So yung projection natin ng warning signal na ipapakita ko ngayon, maaaring madagdagan pa sa mga susunod na weather bulletin issuance. Sa ngayon, base sa senaryo or sa mga datos na nakalap natin ngayong umaga, meron tayong warning signal number 2 nakataas dito sa areas na naka-highlight ng dilaw. Sa may bandang Batanes, Babuyan Island, dito sa silangang bahagi ng mainland Cagayan, at sa hilagang silangang bahagi ng Isabela. Pag sinabi nating warning signal number 2, masungit na panahon, maalon hanggang sa napakalong mga karagatan. Yung mga pag-ulan, pwedeng magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas. Pwedeng magdulot ng mga pagbaha sa mga areas na malapit sa gilid ng ilog dahil pwedeng tumaas yung mga level ng tubig. Pwede rin magdulot ng mga pagguho ng lupa sa mga areas na nasa paanan ng bundok. Lalong-lalo na po kung sa inyong obserbasyon ay ilang araw nang nag-uulan sa inyong lugar. Samantala, yung mga lugar na naka-highlight ng light blue, iyan po yung mga lugar na may warning signal number 1 naman nakataas sa mga oras na ito. Natitirang bahagi ng Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela, sa lalawigan ng Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, ganon din sa Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Warning signal number 1 din po. La Union, Aurora, northern portion ng Quezon kasama nga itong Pulilo Island. Warning signal number 1 din dito sa may bandang Camarines Norte, sa silangang bahagi ng Camarines Sur, sa Catanduanes, sa eastern portion ng Albay at sa northeastern portion ng Sorsogon. Pag sinabi naman natin may warning signal number 1, posibleng makaranas po ng mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Ngayon yung mga kababayan natin dito sa kanlurang bahagi ng mga lugar na may warning signal, baka nagtataka, bakit tayo may warning signal pero wala pa tayong nararanasang sama ng panahon? Karaniwan po, yung mga lugar na mas malapit sa pag-ikot ng mga ulap ng bagyo, yun ang